Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-18 kabanata ng Noli Me Tangere, Nagdurusang Kaluluwa. Maagang natapos si Padre Salvi ang hulang misa para sa mga kaluluwa. Ngunit napansin ng mga tao na tila may sakit siya. Matamlay, tahimik, at wala ang dating sigla. Pagkatapos ng misa ay agad siyang umakyat sa kumbento. Hindi man lang pinansin ng mga taong naghihintay na magmano at magtanong tungkol sa kung sinong pari ang napili para magsermon sa nalalapit na pista. Habang naghihintay kay Padre Salvi, masayang nagkukwentuhan ang mga manang at isang lalaki tungkol sa iba't ibang paraan para makakuha ng maraming indulgensya plenarya. Nagpapaligsahan sila kung sino ang pinakamarami dahil naniniwala silang ang bawat indulgensya ay nakakabawas ng napakatagal na paghirap sa purgatorio. Sa kasagsagan ng pag-uusap, dumating si Sisa. Sunong ang bakul na puno ng pinakamagagandang gulay at talbos na pinili pa niya ng maaga, kasama ang dekorasyon ng bulaklak. Pinaghandaan niya ang pagdating na iyon dahil gusto niyang palugdan si Padre Salvi at maipagtanggol ang kanyang mga anak, lalo na sa Crispin. May kaba siyang umakyat sa kumbento, umaasang maririnig o makikita sa Crispin. Ngunit pagdating sa kusina ay sinalubong siya ng malamig at masungit na pagtrato ng mga utusan at ng kusinero. Wala man lang pumansin sa kanya. Sa kabila nito, maingat niyang inaayos ang mga gulay na dala at pagtanong kung maaari niyang makausap ang pare. Sinagot siya ng isang utusan na may sakit si Padre Salvi. Nang itanong niya kung nasaan si Crispin, doon nagbago ang takbo ng pangyayari. Sinabi ng utusan na si Crispin ay tumakas matapos magnakaw at ipinahuhuli na ng kura. Nasabi pa nitong baka nasa bahay na sinasisa ang mga gwardiya sibil upang huliin ang mga bata. Nayanig si Sisa sa balita, nanlumo at hindi makapagsalita. Dinagdagan pa ng kusinero ang sakit sa puso niya sa pamamagitan ng panlalait at pagsisi sa kanyang mga anak, lalo na kay Crispin. Hindi kinaya ni Sisa ang matinding sakit, kahihiyan at pag-aalala. Pabagsak siyang napaiyak sa loob ng kusina, ngunit pinalayas pa siya dahil may sakit ang pari. Buong kahabag-habag siyang ibinaba mula sa kumbento, halos itulak palabas. Sa kalye, naguguluhan at desperado, siya'y naglakad ng mabilis, parang may biglang nabuong pa siya sa kanyang isip.